Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 11, talata 25 hanggang 30. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang puso ng ating Panginoong Hesus. At ang mabuting balitang ito ay nagsasalita patungkol sa mga taong pagod, sa mga taong napapagal. Sinabi ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Para bang ang kabanal-banalang puso ng ating Panginoong Hesukristo ay isang lugar ng kapahingahan. At kung maitatanong natin bakit maaari tayong magpahinga sa kanyang puso, sapagkat ang puso ng ating Panginoong Hesukristo ay walang ibang laman kung hindi pag-ibig sa atin. Kapag kapiling mo ang isang nilalang na umiibig sa iyo, ikaw ay makakapagpahinga. Hindi mo kailangan magkunwari. Hindi mo kailangang itago ang iyong sarili. Maaari mong ipakita kung sino ka. Ihayag ang iyong katotohanan. Sapagkat ang totoong nagmamahal ay minamahal at iniibig ka kahit sino ka paman. At ito ang banal na puso ng ating Panginoong Hesukristo, nag-aanyaya sa atin sa kabigatan ng ating mga pasanin na sa Kanya tayo magpahinga. Sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok. At ano ba ang pamatok? Ang pamatok ay inilalagay sa batok ng mga hayop upang gumawa. Sa kultura ng mga Hudyo, kaiba sa kultura ng ating bansa dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas ay nilalagyan ng isang pamatok ang isang hayop at ito ay gumagawa sa bukid. Sa kasulatan na mababasa natin at sa kultura ng mga Hudyo, ito ay ipinagbabawal. Sa kanila, ang gumagawa ay palaging dalawang hayop na magkasama, magkapares. Kaya nga ang mga pamatok doon ay hindi lamang para sa isang hayop, kung hindi dalawang pamatok na magkarugtong o magkaugnay. Inilalagay sa isang pares ng dalawang hayop. At kung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyong ito na ilagay ang kanyang pamatok sa atin, ang ibig sabihin, lahat ng ating papasanin sa buhay na ito ay hindi natin papasaning mag-isa. Kasama natin siyang magpapasan. Siya yung ating kapareha. Siya yung ating kasama sa bawat hakbang. Kaya nga, ang kabanal-banalang puso ng ating Panginoong Hesukristo ay isang pusong maamo. Ayaw niyang tayo lamang ang magbuhat mag-isa ng mabibigat na pasanin sa buhay. Nais niya tayong samahan. Kung maaari nga, kanyang papasanin ang ating mga pasanin. Ang katotohanan ito ay naganap noong pinasan ng ating Panginoong Hesukristo ang krus. Ang krus at ang bigat nito ay kumakatawan sa kasalanan ng sangkatauhan. At maaari nating sabihin na ang totoong nagpapabigat sa ating buhay ay hindi naman ang pang-araw-araw na dapat gawin o maging ang mga suliranin. Ang totoong nagpapabigat sa ating buhay ay kapag ang ating buhay ay binalot na ng kasalanan. Ito ang totoong mabigat. Ngunit gusto tayong pagpahingahin ng Panginoon. Nung pinasan niya ang krus, kinuha niya ang kabigatan. Pinasan niya ito para tayo ay magpahinga. Kaya sinabi niya, ako ay maamo at mababang loob.
Hindi niya tayo hinuhusgahan sa ating mga kamalian. Hindi niya tayo tinitignan na may akusasyon sa ating mga kasalanan. Ang nais niya lamang, magpahinga tayo sa kanyang pag-ibig. Ang kanyang kabanal-banalang puso ay tumitibok, nagnanais na tayo ay tawagin sa pagmamahal na ito. Tayo ay magpahinga sa kanyang mga yakap. Tayo ay magpahinga sa ating ugnayan sa kanya. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa unang bahagi ng mabuting balita, Ama Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Upang makapagpahinga tayo sa kabanal-banalang puso ng ating Panginoong Hesus, kailangan nating magkaroon ng puso tulad ng isang bata. Isang bata na nagkamali, isang bata na naligaw, isang bata na nakita ang kahinaan, isang bata na nagkasala. Ngunit ang batang ito ay alam ang kanyang babalikan. Babalikan niya ang kanyang minamahal na magulang, ang kanyang ama at ina, na hindi nakikita ang kanyang kamalian at kasalanan. Ang nakikita sa kanya ay isang anak. Dapat unawain, dapat arugain, dapat pagpahingahin at dapat patawarin. Ang totoong kapahingahan ay pagpapahinga sa pag-ibig ni Hesukristo. Walang kondisyong pagmamahal para sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.